Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Isang mapagpala at makasaysayang araw, mga katokers, mga katokshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, katatapos lamang po ng SONA o ng State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. At naku po, ako po mga kababayan, sige, simulan na natin ng pagdidiscuss, Ako po mga kababayan, sabihin nyo na po ang gusto nyo sabihin, dyan sa comment section, kay positive, kay negative, Pero I've never been as proud as a Filipino, ever since, Not until na dumating itong pagkakataon pong ito, mga kababayan. Alright? Mga kababayan, makasaysayan po itong State of the Nation address po na ito. Meaning ko po, I'm not a fan of State of the Nations, of presidents. Hindi po ako masyado nakikinig po ako, pero in passing lang. Okay? Hindi ko naman masyado siniseryoso. Nakikinig lang kung ano mga sasabihin ng kasalukuyang presidente, kung sino man ang nakaupo. Pero ito yung isa sa ito yung SONA na talagang inabangan ko. Yung talagang yung kasasabikan mo, yung meron kang hinihintay na gusto sabihin. Dati syempre meron ka ring hinihintay, pero hindi ganoon hindi ganun ang impact sa'yo. Meron kang hinihintay dito sa SONA na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, At nung sinabi na niya yung hinihintay mo, talagang aminin ko po mga kababayan, isa ako sa napasigaw, napapalakpak, natuwa sa mga naging developments diyan sa batasang pambansa, mga kababayan. Okay? Again, I'm not a fan of any son of sino mang presidente. Ngayon lang po ako naging interesado, inabangan, At na inabangan kung anong sasabihin ng current na pangulong nakaupo, Yon. So, kung tutuusin nyo mga kababayan, habang nag-i-speech si Pangulong Marcos Jr. kanina, hindi siya natitinag, Sabay pang inilabas itong araw na ito, yung pulboronic video raw, okay? O yung deep fake video, okay? Sa nangyari ngayon, sa nangyaring speech, binitawang speech ni Pangulong Marcos Jr., na-wash out, nalunod yung issue ng video. Paano ba namang hindi ma-wash out yon ng mabilis? Peking Halatang-halata mo ako, mga kababayan. Gumagawa po kasi ako minsan ng mga nag-e-edit din po kasi ako ng video ko sarili. Okay, mga still photos, yung mga pictures, yung mga pictures na yan, pwede mong may mga template na yan minsan, or kahit walang template, kunin mo lang yung isang frame, yung naka-frame, yung picture ng isang kaibigan mo halimbawa, tapos pasakan mo ng picture ng artista, mukha ng artista. Hindi, kung magaling ka talagang graphic artist, or editor, picture editor, magiging malinis ang pagkakagawa mo. Etong video na to, pinanonood ko
pinapansin ko, hindi maganda ang pagkakagawa. Hindi seamless, kumbaga. No? Alright? Well, so much for the video. Ano? Later, sige, ibibigyan ko kayo ng insight ko dyan. Ano? Pero dito muna tayo sa zona ng Pangulo. No? Sa totoo lang po, mga kababayan, ano? Sa loobin ko po ito, no? Sa loobin ko po ito, mga kababayan. Naaawa po ako sa ating presidente. Okay? He's been mahirap po ang maging presidente, mga kababayan. Okay? Mismong inamin po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bayaan nyo't meron tayong hiwalay dyan na discussion. Ano? Pero hindi pa natin pwedeng i-discuss ngayon. Ano? Mahirap po maging presidente. Okay? Tapos meron pa magkabi-kabilang issues sa'yo, paninira, no? Pambubwisit, no? Dapat kakayanin mo yun. Kakayanin mo dapat ng loob mo yun bilang Pangulo ng bansa, no? Kung di man siya po yung most maligned president, no? Ng sinundan niya, no? Na administrasyon, no? At least man lang, no? One of the most maligned. Kung hindi siya yung most maligned, one of the most maligned. Okay? Naaawa po ako, mga kababayan. Okay? Dinadala niya po lahat yan. Hindi lang siguro kumikibo yung mama, ano? Okay? Pero hindi siya natitinag. Okay? Ang ano pa, ang nagiging ano pa niya, behavior, ang ugali po niya, hindi siya pala sagot. Hindi siya dak. Hindi katulad nung kabila. Mga DDS. Pasensya na kayo, no? Salita lang sila. Salita. Ang mga Marcoses, mga kababayan, ever since, ito pinagagana bago sumagot, bago umaksyon, bago magsalita. Okay? Yan. So, yun po ang aking saloobin dyan. No? Kinakaya po ng ating Pangulo. No? Ayan. So, dito tayo sa mga sinabi ni President Marcos Jr. Tatlo lang po, tatlong punto lang po ang aking ilalahad po sa inyo, no? Tapos pupunta tayo sa video konti, alright. At eto, isang malaking sampal ito doon sa dating administrasyon na nagpatupad ng drug war, no? Yung Oplan Tukhang, na napakaraming namatay na karamihan siguro doon ay inosente, tinokhang, no? Pinaratangan na nanlaban, kaya raw namin pinaputukan at inunahan na namin dahil nanlaban. Okay, wala naman tayong kasiguraduhan na yun na talaga ang nangyari. Okay? You shoot to kill, no? Sa mga maliliit na mga user, kung minsan lang, pusher, samantalang yung mga big fish, yung mga malalaki, hindi hinuhuli. Kung natatandaan nyo si Peter Lim, pinakita lang sa TV, pinagagalitan, no? Ang dating Pangulong Duterte. Pinagagalitan, no? Pero nasa na ngayon? Ewan natin, nasa na? Nahuli na ba yan? Yung Peter Lim na nasa drug matrix, ika nga, no? Ayun ba, hinuli man lang ninyo, wala kaming balita. Okay? Ano sabi ng Pangulo natin ngayon? Pakinggan natin ang Pangulo natin ngayon. Ano ang sabi niya tungkol dito sa... Pakinggan lang natin ulit, mga sound bites, mga kababayan. Ano ang kanyang nagawa na tungkol dito sa pagsugpo sa illegal na droga. Pakinggan po natin. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Alright, ang kanyang strategy, mga kababayan, na in-employ
Kung narinig po ninyo, no? Extermination is not included or he's not one of them. Okay? Hindi sagot ang extermination ang wika, no? Sa pagsugpo ng illegal na droga, sa pagkalat ng illegal na droga. Okay? Hindi yan ang paraan. Hindi yan ang paraan ko para masugpo ang illegal na droga, ang pagkalat ng illegal na droga. At hindi definitely yan ang sagot. Okay? More humane, no? Ang paraan ng ating Pangulo. Hindi shoot to kill na hindi ka naman sigurado idadamay mo at papatayin mo. Yan. Okay? So, walang nalalabag na human rights. Lumalabas, ano? Kaya yan ibinida, okay, ng ating Pangulo. No to extermination. Extermination is not included in the drug war or the war against illegal drugs. No? Okay. Susunod. Ito. Yung ating claim, yung territorial disputes natin against China, okay, sa West Philippine Sea. Pakinggan mo muna natin itong kanyang sinabi, mga kababayan. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Alright, yan po ang tinig ng ating Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa territorial disputes natin dito sa West Philippine Sea. Mga kababayan, sinabi po niya yan na with all sincerity. Ako, kitang-kita ko with all sincerity, may paninindigan, firm ang decision, mga kababayan. Halos dikdikin niya yung pulpito, yung tribuna, or yung podium. Okay? With conviction and firm decision na atin yan. Hindi katang-isip yan. Hindi katulad nung katang-isip ng China, yung 9-dash line nila. Invento lang nila yon. Katang-isip lang yon. Yung sa atin, hindi katang-isip dahil atin yung teritoryo sa West Philippine Sea, yung economic zone natin doon.
Okay, yan ang punto ng ating Pangulo. So, ipaglalaban niya yan. Okay, asahan natin yan mga kababayan at hindi tayo tutupi. Sabi niya, the Filipinos and the Philippines for that matter will not yield and will not will not yield and will not waver. Ayan. No? Hindi raw susuko, hindi pasisiil, no? Hindi magi-give up. Yan ang mga kasinonimo na mga words niyan, no? Alright? Yan. Hindi tayo magsusuko. Hindi natin susuko yung rights natin dyan sa West Philippine Sea. Okay? At ito ang yung susunod. Ako po. Mga kababayan, pakinggan muna natin ang tungkol dito sa Pogo. Ano ang sabi po niya? Ang gandang pakinggan. Ulitin po natin mga kababayan. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Effective today, all Pogos are banned. Wow, music to my ears mga kababayan. Alam niyo po, yan yung isa sa mga pinakakaabangan. Hindi lang po ako, lahat ng Pilipino. Alam niyo po kasi ang Pogo na yan mga kababayan. Okay? Binanggit na ng Pangulo, no? Kung ano naging epekto niyan. Okay? Pangunahin na dyan human trafficking, murder, at the worst case scenario, pumapatay na ng tao. Okay? Yung mga Pogo na yan, na kapag hindi ka naka-reach ng quota mo, ay sasaktan ka, ay parurusahan ka. Okay? Mabuti na lamang, mga kababayan, all Pogos are banned effective immediately. Tanyo yan? Yan ang sa tanang buhay ko, sa panonood ko ng SONA, magmula nung high school ako, kasi na-assignment yan nung high school yan eh. High school kami. Manood kayo SONA, etc. etc. Wala pa akong nakitang presidente na ganyan ka-firm magdesisyon, with conviction magsalita. Mahahalata mo, hindi niya rin tanggap, totally unacceptable yung mga nangyayari. Kahit hindi natin kalahi yung mga sinasaktan, tao pa rin yun. No? Kapwa-tao pa rin natin yun na sinasaktan, na hindi nararapat yun. At dito pa ginagawa yan sa Pilipinas, hindi naman tayo papayag na maging haven ng violence, no? A country which promotes or fosters violence. Hindi tayo papayag doon. Yan ang prinsipyo na pinangahawakan ni Pangulong Bongbong Marcos at ang ating gobyerno. Okay? Kaya ibinan niya agad lahat yan. Ako, payag ako na iban lahat yan. Kaya yan ang inaabang ko kanina. Sabi ko, eto na. Nung sinasabi pa lang niya yung mga linya na this should stop, be stopped. Sabi ko, eto na. Inaabang ko na yung susunod. Ayun. No? Parang isang bombang ibinagsak. Boom! Sabog lahat. Okay? So hanggang December na lang kayo to wind up your operations. Okay? Palagay ko ngayon, wala na. Hindi na siguro mag-ooperate yung mga takot lang nila. Lahat ng mga Pogo ngayon, hahalughugin, i-raid. Okay? Yan. Tigil nyo na yan.
Sa China nga, ayaw nila yan eh. Bawal yan. Ewan, nagtataka kami, bakit dito meron yan? Okay? Pinapasok ng dating administrasyon. Okay? Aminin na po natin mga kababayan, pinapasok yan. Okay? No? Happy times, no? Ang China during the past administration. Okay? So, yan ang masaklap na sinapit natin. Okay? Ngayon, nililinis ng ating Pangulo, no? Para hindi tayo maging haven of violence, no? A country which fosters violence. Hindi tayo ganon, mga kababayan. So, effective immediately, effective today, okay? Pogos, all pogos, illegal, lalo na pang illegal, legal or illegal, banned yan. Itigil nyo yung operations nyo. Okay? Kaya nananakit kayo, lalo na pag nananakit kayo, kaya legal kayo at hindi kayo nananakit, okay? Banned kayo rito. Itigil nyo yung operations nyo. Yan ang sinasabi ng ating Pangulo. Okay? So, yan. No? So, yun yung height. No? At nung mabalikan ko lang po itong West Philippine Sea, ano? Kung narinig nyo ulit, ano? Kung narinig nyo yung sinabi ng ating Pangulo, habang pinasasalamatan niya yung mga fishermen, yung Coast Guard at saka yung Navy, medyo nagka-crack yung voice niya, no? Siguro naaawa siya. Nakakaawa nga naman yung mga Navy personnel natin, yung Coast Guard. Halos ibuwis na nila yung buhay nila sa karagatan, no? Yung resupply mission. Pupunta sila doon, hindi nila alam kung ano mangyayari. Kung sila ba'y bobombahin ng kanon, sisirain yung kanilang bangka, yung sinasakyan. Okay? At ano ang susunod na mangyayari? Pataas ng pataas yung level nung atake ng Chinese Coast Guard eh. Okay? At hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila. No? Pinasalamatan for their bravery. Okay? And therefore for their sacrifice para maihatid lang yung mga pagkain, ang mga physiological needs, mga basic needs ng mga tao natin doon naka-station sa VRP Sierra Madre. Okay? So, mahal ng Pangulo ang sabihin na natin, armed forces. Okay? Hindi lang Navy. Hindi lang yung Coast Guard. Armed Forces of the Philippines. Okay? Nagsasakripisyo para sa bayan, sa seguridad ng bayan, mga kababayan. Okay? Ngayon, punta ngayon tayo dito sa video na peke na video. Okay? Saloobin ko lang po ito at saka observation. Doon sa video, kung mapapansin ninyo, ayan, nandyan sa inyong sa inyong screen. Hindi pantay yung lighting. Light itong tenga, tapos yung mukha rito, dark. Okay? Kung halimbawa, raw video yan na totoo, okay? No? Magiging consistent yung lighting yan. Yung tenga rito sa, kanan, Yung tenga rito sa kanan, naiilawan. Dapat, hindi dark itong pisngi. Dapat meron ding ilaw yan. Naliliwanagan dapat yan. Meron ding liwanag yan. Okay? Consistent. Diba, ito nakikita nyo sa akin. Yung part na to, dito sa right na to, kasi ang light source ko nandito. Kasi nagpo-photography rin ho ako, mga kababayan, kung di nyo na itatanong. So, kung medyo na nakakaintindi po tayo ng light setup, kung saan ang bagsak ng ilaw. Kung galing dito ang bagsak niya, karamihan. Dito sa side na to, medyo dark, no? Yung tenga rito sa kanan, light. Tapos ito dark. Paano nangyari yun kung dito ang ilaw? Okay, at kung dito siya nakaharap. Katulad nito sa akin, mga kababayan.
dark, may ilaw, may light source, nandito yung light source, dito ang bagsak karamihan yan. So, hindi dapat konti lang siguro magkakaroon ng mga dark areas. Pero karamihan dyan, naliliwanagan or may light, no? At dito naman sa kabila, dahil malayo siya sa light source, karamihan dyan dark. Hindi, never na magkakaroon ng liwanag itong tenga ko dito sa kanan, dahil malayo siya sa light source. Yung video dun, no? Tenga, light, na naiilawan, pero yung pisngi, dark, medyo dark. Ano ba namang klaseng halata mong peke eh. Parang, tapos yung mukha ng nandun sa video, medyo kwadrado siya. Alam naman natin ang mukha ng Pangulong Marcos Jr. Para siyang paoblong na pabilog. Ano? Okay? Yan. Okay? Kwadrado yung parang ewan ko kaninong hugis ng mukha yun. Okay? At ito pa yung isa pang pinaka-obvious. Ewan ko ba? Yung gupit, yung style ng buhok, never kong nakita. Alam niyo po mga kababayan, nagtrabaho po kasi ako sa sa land bank sa Tamayos. Very short stint lang. Nakita ko live in the flesh dati pa yata congressman pa yata siya noon. Si Congressman Bongbong Marcos. Personal. Okay? Parang Beatles ang buhok. Okay? At throughout his life, ganun ang kanyang gupit, ganun ang kanyang buhok. Pabilog ang muka. Never kong nakita sa mga litrato, sa mga news, na nagganon siya ng buhok. Nagpagupit siya ng parang parang sasali sa Mr. Pogi, yung white side wall dito na parang nakasuklay dito na, okay? Wala siyang ganung klaseng buhok. Obvious na peke, mga kababayan. Okay? Kaya huwag nyo paniniwalaan niya, mga kababayan, peke yan. Kaya yari ngayon yung mga nagpakalat niyan. No? Bakit nyo pinalalabas dyan hindi nyo may palabas dito sa Pilipinas kasi makakasuhan kayo. Ngayon, gagawaan ng paraan ng ang mga otoridad at mag-iimbestiga, okay, para kayo mapanagot dyan sa ginawa nyo. It was obviously done with malice. It was distributed, it was spread, maliciously, okay, para masiraan ng loob, at mapabagsak ang administrasyong Marcos Jr. Very, very bad. Okay? Sa tanang buhay ko, kayo lang din. Yung panig na yan. Yung mga DDS na yan. Pasensya na kayo. Kayo lang ang nakitaan ko na grupo, ng past administration na sobrang naninira, sobrang galit na galit dun sa sa mga yung sumunod sa kanya na administrasyon. Cory, Noynoy, Fidel Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo. Wala akong nakitang ganyang kalaking kamasib na galit. Tapos binabalikan yung currently na nakaupo na presidente, sinisiraan, minamalain. Wala akong nakitang ganyan. Tanging kayo lang. Kundi ako nagkakamali, sa tanang buhay ko, walang ganyan na ganyang katinding mag-effort para siraan at pabagsakin ng, okay? Nagre-resort sila sa ganyan, At saka yung video na yan, anything is possible. Artificial intelligence, the magic of editing, pwedeng i-employ dyan, mga kababayan. Okay? Yan. Alright, yan lang po muna siguro. Masyado tayo nagtatagal, mga kababayan. Nagbigay lang po tayo ng reaction tukol dito sa State of the Nation address ni Pangulong
Bongbong Marcos Jr. Alright? Hanggang sa susunod po nating vlog mga kababayan, at patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV lamang po. Mag-subscribe po kayo mga kababayan. Subscribe po kayo. Hindi kayo mahihirapan mag-subscribe. Just hit the subscribe button at okay na po yan. Alright? At i-like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa. Maraming salamat po.